Sa nakaraan ay nasaksihan natin ang bagong hitsura ng ating bida, habang si Dongguang at Sondra naman ay namamangha, at mukhang magkakaroon ng lamat ang pag-iibigan ng dalawa. Habang sa ibang lokasyon naman sa lugar ng Hao Clan ay makikita natin si Mengi na nakayuko, at tinanong siya ng lalaking nakaupo, "So, sinabi mo ba na tinulungan mo sila dahil sa natatakot ka sa kanilang pagbabanta sa'yo?" Sumagot naman ito ng oo, habang makikita naman natin ang mukha nito na bagbog sarado at may black eye pa, habang tumutulo ang dugo sa ilong ay nagmamakaawa niyang sinabi sa lalaki na siya ay nagkamali, at dugtong pa niya na kung palalayain siya nito ay magmula ngayon ay magiging isang matapat na aso na siya nito. Habang patuloy sa pagmamakaawa ay sinabi ng lalaking nakaupo na ang ibig mo bang sabihin na ang dating Blood Demon Cult, na ngayon ay tinatawag ng Mongo Cult, at lahat ng tao, ang lalaking iyon ay ang naging pinuno. At dugtong pa niya na kung ginawa niya lang ito ng tahimik, mabubuhay pa sana siya ng mapayapa sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Ito pala ay ang elder ng Kunlun sect na si Gang Nian. At nakangiti niyang sinabi na napakaraming mga rason upang siya ay patayin. Balik naman tayo sa ating bida habang si Dongguang na tinitignan si Sondra na namumula na nakatingin sa ating bida dahil sa bago nitong hitsura, ay parang maiiyak ito dahil sa wala na sa kanya ang atensyon ni Sondran. Nang biglang tinawag siya ni Kim Gon at tinanong siya nito na kung bakit sila nandito. At dugtong pa niya na hindi ba't sinabi ko na magdala ka ng ilang malakas na mersenaryo pagbalik mo. Nakangiti namang sumagot si Dongguang na ang patungkol sa mga bagay na iyon ay, at ipinakita kung saan nakarating na sila Dongguang sa Ronin Association, habang papasok sila ay tinanong sila ng lalaki na kung ano ang nagdala sa kanila dito. Sumagot naman si Dongguang, at ipinakita niya ang dala niyang token, at sinabi niya sa namamahala na kailangan kong mag-hire ng mga mersenaryo. Yung mga malalakas lamang ang kailangan ko. Nagtanong naman ang namamahala kung ano ang rason ng pag-hire mo ng malalakas na mersenaryo. Dahil sa tanong ng lalaki ay naiinis namang sumagot si Dongguang, at sinabihan niya ito na kailangan ko pa ba talagang ipaliwanag sa iyo ang buong detalye. Natatakot namang sinabi ng namamahala habang pinagpawisan na mayroon silang formalities na kailangan sundin. At dugtong pa niya na paano kung ganito na lang kaya, ipapaalam natin ito ng direkta sa mga mersenaryo na naghahanap ng trabaho. Sa iminungkahi ng namamahala ay nagagalit namang sinabi ni Dongguang na ito ay masyadong matagal. At pasigaw niyang sinabihan ang namamahala habang tumatalsak ang laway, na ang aming cult leader ay mag-isa ngayon sa malayong lugar, at kailangan ko siyang mapuntahan kaagad. At dugtong pa niya na paano kung mayroong masamang mangyari sa aming cult leader. Aakuin mo ba ang responsibilidad? Habang si Yukpei naman na kanina pa nakikinig kay Dongguang ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na siya ay ang aking brother, ngunit grabe, ang tanga. Nang biglang napaisip yung tanga, at sinabi ni Dongguang na teka lang sandali, siguro naman ay gagana yun. At sinabihan niya ang namamahala na bigyan mo ako ng papel at panulat. At makikita natin na inumpisahan na niya ang kanyang naiisip na paraan. At nang matapos siya ay sinabihan niya ang namamahala na ilagay mo ang mensaheng ito sa isang pader kung saan lahat ng tao ay makakakita nito. Na ipinagtaka naman ng namamahala. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay inilagay na niya ito kung saan maraming tao ang makakakita. At nang matapos ito ay napamura na lang siya at sinabihan niya ang kanyang sarili na baka kailangan ko nang mag-quit sa trabahong ito. At ito pala ang isinulat ni Dongguang, na kahit sino na mas malakas sa aming cult leader, halika at hamunin kami, kahit siguro walang tao, at sinabi din sa sulat na kung takot ba ang mga ito o sadyang mahihina. At sinabi niya kay Kim Gon na iyon ang mga nangyari. Kaya ang mga malalakas ay darating sa Cult of Enlightenment. Ngunit di na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil makikita natin na sapak ni Kim Gon si Dongguang dahil sa katangahan na kanyang ginawa. At sinabihan ni Kim Gon si Dongguang na ang lokong ito, halos hindi na namin magawang magkamot ng mga tao tulad ng dati. Ngunit napaisip naman si Kim Gon at sinabi niya na teka, dahil sa nagsanay na ako, siguro kailangan kong masubukan kung gaano na ba ako ngayon kalakas. At makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na si Kim Gon kay Gongshin na aalis na sila ngayong hapon. At nagtanong naman si Gongshin na kung babalik na ba ito sa Cult of Enlightenment. At dugtong pa niya na medyo huli na, kaya manatili ka na lang dito ng isang gabi pa.
Sumagot naman si Kim Gon at sinabihan niya si Gong Shin na sobrang tagal na namin dito kaya panahon na upang umalis. Naagad namang sinang-ayunan ni Gong Shin, at sinabihan din niya si Kim Gon na kung kailangan mo ng tulong naming mga brothers mo ay magsabi ka lang. At dugtong pa niya na kahit na hindi ito malaking tulong, sabay sabi niya na isama mo ang aking disciple na ikinagulat naman nito. At dugtong pa ni Gong Shin na oras na upang makakuha ng ilang karanasan sa labas. Dahil siya ay natuto sa ilalim ng aking pagtuturo, hindi siya madaling mabugbog. May pagyayabang naman sa boses ng disciple ni Gong Shin, sabay tawag niya kay Kim Gon ng hoy, huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo. Dahil hindi ko gusto ang sumama sa iyo, at di na niya naituloy ang kanyang mga sasabihin, dahil isang malakas na pamasko ulit ang natanggap niya mula sa kanyang master. Lumipat naman tayo sa Mongo Cult, na makikita nating mayroon ng mga dumating na mga mersenaryo, at nagtatanong ang bagong dating na kung ito na ba ang pugad ng cult leader. At dugtong pa niya na narinig ko na ang taong iyon ang sumira sa cult na ito. At dagdag pa niya na saan ba kumukuha ng lakas ng loob ang taong iyon. Sinabihan naman siya ng kanyang kasama na ito na ang perpektong pagkakataon upang ipakita sa mundo ang iyong kakayahan, kapatid. Sumagot naman ang lalaki at sinabihan niya din ang kanyang kasama na oras na rin upang i-reveal ang hidden power ng iyong Black Flame Dragon. Nang bigla na lang mayroong bumangga sa kanya, at galit niyang minura ang taong ito. Ngunit tinanong lang siya ng lalaking bumangga sa kanya na kung sino ka namang lamok ka. At makikita natin na ang dami na palang mersenaryo ang nagtipon na nagmula pa sa iba't ibang sekta sa kanilang likuran at pasigaw na tinatawag ng mga ito si Kim Gon, habang pinagpawisan naman ang lalaki kanina. At napasabi na lang ng what, habang dinidilatan siya ng mata ng lalaking bumangga sa kanya. Habang si Kalbo naman na nakita ang nangyayari sa labas ay napatanong na lang sa kanyang isip na ano na naman kaya ang pinagkakaabalahan ng cult leader na ito. Nang bigla na lang may pasigaw na nagsabi na tumabi ang mga ito. At makikita natin na nakarating na pala si Kim Gon at Dangwang kasama ang disciple ni Gong Shin. At sinabihan ni Dangwang ang mga mersenaryo na ang cult leader ay paparating na. Naagad naman tumahimik ang mga nagsigawan kanina. Habang ang lalaki naman na feeling malakas, ay napasabi siya sa kanyang isip na ito na ang pagkakataon ko upang mag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Habang naglakad papalapit, ay sinabihan niya ang ating bida na hindi ko alam kung saan galing ang taong ito, ngunit kung ikaw ang cult leader, ay labanan mo ako ngayon. Ngunit isang sampal lang ni Kim Gon sa mukha nito na agad namang bumagsak sa lapag. At mayabang na nagtanong ang ating bida na kung ano ang sinasabi mo. At dugtong pa niya na kung sino ka naman upang hamunin ako ng harap-harapan. Sabay tawag niya sa atensyon ng mga mersenaryo, at sinabihan niya ang mga ito na mga mababang nilalang makinig kayong lahat. Mula ngayon, ang sinumang matatalo sa akin ay sasali sa Cult of Enlightenment, at manunumpa ng katapatan sa akin. Naikinainis naman ng ibang mga mersenaryo ang kanilang narinig. Ngunit nagpatuloy lang si Kim Gon sa kanyang sinasabi at sinabihan niya ang mga ito na gayunpaman, kung mayroon mang makagawang makatalo sa akin, ay isusuko ko ang aking posisyon bilang cult leader ng Cult of Enlightenment. Ngunit bago iyon mangyari, sabay hawak niya sa balikat ni Dangwang, at sinabihan niya ang mga mersenaryo na since ito ay isang labanan para sa posisyon ng titulo bilang cult leader, hindi ako maaaring unang lalaban. Unahin niyo munang talunin ang aking subordinate, at bago pa ako ang makaharap niyo sa laban. Sabay sabi niya sa mga mersenaryo na ang sino mang may gusto sa aking posisyon ay pumasok lang ito sa loob ng entablado. At makikita natin na mayroon ng isang kalbong pumasok. At mayabang na sinabi ni Dangwang na mayroon kang tapang kalbo, bakit hindi ka maunang umatake at maglunsad ka ng unang mong strike? Naagad namang tinanggap ni Kalbo, at sinabihan niya si Dangwang na ang kay-abangan mo ang magdadala sa iyo sa pagkatalo sa iyong sarili, kaya sana ay huwag mo itong pagsisihan. Sabay handa niya ng malakas na atake. Naagad naman napansin ni Dangwang na hindi biro ang lakas ng Kalbo. Kaya ang ginawa niya ay inunahan na niya ito, na agad tumama sa kanyang mukha at napasuka pa ito ng dugo. Habang si Kalbo naman na nagtataka kung bakit iyon ginawa ni Dangwang. At tinanong niya ito na hindi ba't sinabi mo na ako ang unang aatake. Ngunit nakangiting sinabihan lang siya ni Dangwang ng hoy, walang batas kapag ikaw ay nasa labanan.
Sabay suntok ng isa pang atake na umalangaw sa buong entablado. Nakangiting aso naman si Kim Gon habang pinagmamasdan niya si Dongguang at mukhang natututo na ito mula sa kanyang mga pamamaraan sa pakikipaglaban. At nakangiti naman sinabi ni Dongguang na kung sino na ang susunod ay umakyat na agad dito. At makikita natin na binigwasan agad sabay sabing next. At ganun din yung kasunod pati yung mga sumunod ay ganun din ang sinapit. Nang bigla na lang may nagtaas ng kamay at sinabi nito na wala namang rule na nagsasabi na kailangan kong labanan ng iisang tao lamang, tama ba? Ito pala ay yung lalaking kasama ng sinampal ni Kim Gon, at sinabi nito, sabay turo sa tabi ni Kim Gon na ang katabing lalaki ng cult leader ay ang aking lalabanan. Napangiti naman si Kim Gon at sinabihan niya ang disciple ng Bao God na mukhang minamaliit kayata ng mga ito. Sabay tanong ni Kim Gon sa disciple ni Gong Shin na kung gusto mo bang magpakita ng kaunting merit ng kagalingan sa mga hangal. Na agad naman nagbigay tugon ng disciple, at seryosong sinabi niya kay Kim Gon na ipapakita ko sa mga animal na ito kung sino ang hinahamon nila. At sinabihan niya ang humamon sa kanya na pumanik na ito sa entablado, upang masimulan agad nila ang kanilang laban. At makikita natin na parehong nasa taas na ang dalawa. Habang nakangiti ang hangal ay sinabi niya sa kanyang isip, na ang paggamit ng isang pana sa limitadong espasyo, tila bilang na ang iyong mga araw na nakaupo sa mesa ng cult leader. Nang biglang nagsalita ang disciple at sinabihan niya ito na kung hindi ba ito aatake, ay mas mabuting ako na lang ang mauna. At naghanda na siya ng 3 araw ng sabay, at nang makita ito ng lalaki ay napapatanong na lang siya na kung seryoso ba ang disciple sa kanyang gagawin. Habang papasugod ay pasigaw niyang sinabi sa disciple ni Gong Shin, nang hoy ikaw na hangal sa palagay mo na ang paggamit ng maraming projectiles ay magpapabago ng mga bagay. Ngunit bigla siyang napahinto ng pakawalan ng disciple ni Gong Shin ang mga palaso, habang pinagpapawisan ay napasabi na lang siya na ang mga arrow ay gumagalaw na parang mayroong sariling buhay. At makikita natin na sabay na tumama ang 3 palaso sa kanyang katawan dahilan upang maging bato ang kanyang ambisyon at agad siyang binawian ng buhay. Nang matapos ang disciple ay tinanong niya ang ibang mersenaryo na kung mayroon pa bang gustong humamon sa kanya. Nang bigla na lang may malakas na tumawa. At sinabi nito na mukhang nagkaroon kayo dito ng nakakatuwang kaganapan. Na ikinagulat naman ni Kim Gon nang marinig niya ang boses ng taong nagsasalita. At dugtong pa ng lalaki na pumunta ako dito at nagbabaka sakali, ngunit ang hindi ko alam ay mayroon palang kaganapan na tulad nito. At dagdag pa niya habang papalapit na baka kunin ko din ang pwesto ng pagiging cult leader, at esettle na rin ang score para sa ilang long overdue revenge. At nakangiti niyang sinabi na 2 birds with 1 stone. Ngunit bigla siyang napatigil dahil sa pagtawag ng disciple ni Gong Shin sa kanya. At mayabang nitong sinabi na kung hindi ito lalaban makipag-chat na lang ito sa palengke. At dugtong pa niya na kung gusto mong umatake pumanik ka na rito. Ngunit biglang pinigilan siya ni Kim Gon, habang tumatayo ay sinabi niya sa disciple na may isang bagay akong gustong subukan, at mayroon din akong isang bagay na kailangan settle sa matandang iyan. At habang naglalabas ng malakas na killing intent ay sinabihan niya ang disciple na sa pagkakataong ito ay ako ang lalaban. At sinabihan niya ang elder na nagkita tayong muli ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Ngunit agad namang napaisip si Kim Gon at tinanong niya ang elder na kung ano uli ang pangalan nito. Habang binabanggit niya ang pangalan ng elder ay mali-mali ang kanyang nasabi, at bigla na lang sinabihan ni Kim Gon ang elder ng hindi ba't ikaw si Goja, tama ba? Ang ibig sabihin ng Goja ay isang eunuch. Na ipinagtaka naman ng elder na kung bakit siya tinawag ni Kim Gon na isang eunuch. Nang marinig ito ng mga mersenaryo ay napasabi na lang ng oh dear, paano niya nasabi ang ganoong bagay? Sumagot naman ang isa na hula ko kapag matanda ka na ay itatapon ka na lang ng basta-basta na parang prutas lang sila na overripe na. Habang ang disciple naman ni Gong Shin ay tinawag niya ang elder na matandang eunuch. At sinabihan niya ito na kung gusto mong makipaglaban, ay magmadali ka nang pumanik dito. Napatawa naman ng malakas ang elder, at sinabihan niya ang disciple ni Gong Shin na mukhang may mga tao talagang walang alam at tanga na mga narito ngayon. Na mga walang kahit kaunting paggalang man lang sa matatanda. Galit namang nagsalita ang isang mersenaryo, at sinabihan niya ang elder na pasensya ka na kung isa ka pang eunuch, ngunit kailangan mong maghintay sa iyong turno.
At galit rin na sinabi ng katabi nitong lalaki na kahit lalaki man o babae walang ladies first dito, kuha mo tanda. Sumagot naman ang elder na at sinabihan niya ang mga mersenaryo na kahit saan ako magpunta mayroon talagang mga aso na tumatahol ng napakaingay. Nang biglang nagpakawala siya ng isang sword slash patungo sa mga mersenaryo na agad tumapos sa buhay ng mga ito. Habang gulat naman ang ibang nakakita sa pagkahati ng mga katawan nito. At matapos asikasuhin ng matanda ang dalawang maingay ay mayabang niyang sinabi na mukhang puro pag-ingay lang pala ang kaya niyong gawin, at sa palagay ko naman ay medyo tumahimik na ang mga asong gala. Nang biglang tinawag siya ni Kim Gon, ng hoy tanda. Habang naglalakad papalapit ay sinabihan niya ang elder na huwag mong ibaling sa iba ang galit mo ng walang rason. Sabay hamon ni Kim Gon na ako ang labanan mo imbis yung mga mahihinang nilalang ang binubuli mo. Ngunit biglang sinabi ng disciple ni Gongshin na teka lang sandali, hindi ko pa nailalabas ang totoo kong lakas, hayaan mong ako na ang mag-handle nito. Ngunit sinabihan siya ni Kim Gon, na bago mo sabihin iyan, bakit hindi mo tingnan ang iyong likuran? Na ikinagulat naman ito, at makikita natin ang elder na sumulpat na lang bigla sa likuran nito sabay atake nito sa kanya, ngunit naharangan niya naman ito gamit ang kanyang bow. Pero dahil sa lakas nito ay napatilapon pa rin siya sa gilid at nagdulot ng malakas na pagsabog. Habang may makapal na usok ay bigla na lang may mabilis na tatlong palaso ang nagmula rito at mabilis na patungo sa elder. Ngunit sinanggalang ito ng elder nang walang kahirap-hirap. Nang biglang may nagsalita sa itaas ng elder ito pala ay ang disciple ni Gongshin at sinabihan niya ang matanda na ngayon alam ko na kung bakit ka naging eunuch. Atakihin ba naman ako sa likuran? Ngunit bigla siyang napatigil dahil sinabi ng elder na ang sneak attack ay isa sa mga kakayahan ko. Sabay talon niya patungo sa harapan ng disciple, at napamura na lang ito sa kanyang isip at sinabi niya na papaanong ganito ito kabilis. Sabay atake ng elder na agad nagpatilapon sa disciple at bumagsak sa lapag na nagdulot ng malakas na pagsabog. At makikita natin na pahawak ito sa kanyang tiyan, at napasabi na lang ang disciple na ang matandang ito ay hindi naging elder ng Kunlun sect nang walang rason. Nang biglang nagsalita si Kim Gon, at sinabihan niya ang elder na mukhang seryoso ka nga na kunin ang ulo ko, kaya kung iyon talaga ang pakay mo, ay pumasok ka na sa stage upang simulan na natin ang totoong palabas. Dahil sa ngayon ako na ang haharap sa iyo, ngunit napatawa naman ng malakas ang elder at sinabihan niya si Kim Gon na isa kang basura o sadyang bobo ka lang talaga. Alam mo na dapat ngayon na hindi gagana ang mga walang kwenta mong tricks sakin. Sumagot naman si Kim Gon at nakangiti niyang sinabi na kung noong una ay normal lang na atake iyon, ngunit ibang usapan na ngayon. Tingnan na lang natin kung masasabi mo pa kaya na walang kwenta ito sa'yo ngayon. At ipinakita ang nakaraan kung saan nagsasanay sila Kim Gon at Gongshin, habang sinabihan naman siya ni Gongshin na youngest brother, kahit anong gawin kong pagsusuri dito, hindi ko makita kung paano gagana ang iyong sandata, ngunit nakakasigurado ako na kung mapapataas mo ang potential nito ay magiging kapareho ito ng isang bow. Katulad na lang ng isang normal na atake ng isang pana sabay bitaw ng palaso ni Gongshin. Na makikita natin ang nagawang pinsala na naidulot nito. At sinabihan niya si Kim Gon na sa ganitong level, ay sapat lamang ang lakas nito upang patumbahin ang isang puno. Napasabi na lang si Kim Gon sa kanyang isip na sinasabi mo ba na ito ay sapat lamang, kung sa Earth yan, ay isa na itong napakalakas na armas. Mukha yatang wala na sa matinong pag-iisip ang isang ito. At dugtong pa ni Gongshin na gayon paman, kung mag-i-infuse ka ng internal energy na nasa dantian patungo sa pana at palaso at ipunan sa iyong daliri, sabay bitaw niya ng palaso na nagdulot ng malakas na shockwave sa paligid. At makikita natin ang matinding atake na mahahalin tulad natin sa atake na pinakawalan niya patungo kay Dangguang at sa elder ng Kunlun sect, na makikita natin na parang may buhay ang palaso na pinakawalan ni Gongshin dahil hindi lang ito balot ng aura kundi nag-iba din ito ng direksyon, ngunit tumamak pa rin sa target na nagdulot ng malakas na pagsabog, na makikita natin ang maraming puno na nawasak sa isang atake lamang. Sabay tanong niya kay Kim Gon, na ano ang masasabi mo? Hindi ba't ito ay malinaw na malaki ang pinagkaiba sa normal lang na atake, di ba? At dagdag pa niya na mula ngayon ay ituturo ko sa iyo ang pamamaraan sa paggamit na ito. Sabay tanong niya sa ating bida na kung ano sa palagay mo. Magagawa mo ba ito?
Sa sinabi ng Bao God ay napangiti naman si Kim Gon at makikita natin na nakumpleto na ang misyon ni Kim Gon, dahil sa matagumpay siya na naging disciple ng Bao God na si Gong Shin. Reward details, isang mababaw na pangunawa ng Bao God, ay nakatanggap si Kim Gon ng 2 magazines na May 30th bullets. Balik sa kasalukuyan habang naghahanda si Kim Gon ay nanapasabi na lang siya sa kanyang isip na syempre magagawa ko na ito ngayon. Sabay infuse ng kanyang internal energy, ngunit biglang nagsalita ang elder, at sinabihan niya si Kim Gon na ito ay talagang tiyak na may nararamdaman akong kakaiba, ngunit yun lang wala ng iba, at bigla na lang siya nawala sa harapan ni Kim Gon at makikita natin na bigla na lang itong sumulpot sa likuran ng ating bida, at sinabi niya kay Kim Gon kung hindi mo tatamaan ang iyong target, ano ang silbi nito? Sabay bitaw niya ng kanyang atake. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, at makikita natin na madali lang nakaiwas si Kim Gon, at nasa unahan na agad ito ng elder. Habang tumalon pataas ay sinabihan naman ni Kim Gon ang elder na hindi lang ang bagay na iyon ang nagbago. Sabay angat niya ng gitnang daliri, at sinabihan niya ang elder na subukan mo i-deflect ang isang ito kung talagang makakaya mo pa itong sanggahin. Sabay putok ng baril ni Kim Gon, habang ang elder naman na naghahanda upang sanggahin ang atake, ay sinabihan niya ang ating bida na isa lang itong pathetic na atake. At pasigaw niyang sinabi na ibablock ko ito na isang paghawi lamang. Ngunit bigla siyang nagulat at may kaba sa kanyang mukha, at napapatanong na lang siya na kung ano ito. At dugtong pa niya na hindi na ito tulad ng dati. Noong una ay maituturing lang ang lakas nito sa isa lamang tupang malaki ang sungay. Ngunit ngayon, bakit ganito na ito? At makikita natin na sa mga mata ng elder ay isa na itong malaking toro na rumaragasa patungo sa kanyang. Habang sa kanyang isip naman ay napapatanong na lang siya at nagdududa sa kanyang sarili na kung kaya ko pa ba kaya itong siluhin. At makikita natin na tinamaan ng elder ang bala ng baril, ngunit dahil sa lakas nito ay nabitawan niya ang kanyang espada at napatilapon pa ito, habang lumalabas ang dugo sa kamay nito dahil sa nagsiputukan ng mga ugat nito. Habang si Dongguang naman na nakita ang pangyayari ay napasabi na lang siya sa kanyang isip, na alam kong may nagbago sa cult leader, ngunit hindi ko inaasahan na ganito na pala ito kalakas sa maikling panahon ng pagsasanay. Habang ang elder naman ay napasukan ng dugo dahil sa impact na kanyang sinalo. Habang nakayuko ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang katawan ko ay di ko maigalaw, at dugtong pa niya na kailangan kong tumayo ng mabilis, at napapatanong na lang siya na kung nasaan ang aking espada, at saan kaya ito tumilapon. At makikita natin na nakababa na si Kim Gon, sa harapan ng elder, at sinabihan niya ito, na hindi ba't sinabi mo na kaya mo itong i-block. At dugtong pa niya nang may pangaasar na medyo pinalakas ko talaga ito para lang sayo, ngunit tinawag lang ng elder si Kim Gon ng bastard.